binigay sa amin. Thank you for allowing us, Lord, to have this worship service. Ihanda mo aming mga puso, Panginoon Diyos. Ihanda mo aming mga kaisipan. Kaya mo, Ama, na lahat na maririnig namin ay mawang maging katibayan ng mga sa puso namin. Lead us by the Holy Spirit, give us the wisdom, the knowledge, and the power of your word. At naniniwala ko kami, Ama, na bawat naririnig namin salita mo, ito'y lalagin, Panginoon Diyos, at magiging logos sa aking mga puso, at ay makamuhay din namin ng mga salita nito. Dalangin ninyo ko na pagkalain ng lahat ng mga kamay na nagkaloob ng mga ikabot ng loob para sa ituwain. Ibalik mo ito sa kanila ng sisig, titrig at umapaw ng pagpapala. At ako silang kapukulangan sa lahat ng kanilang mga pangailangan sa bawat araw. Salamat po, Ama, gamitin mo ang mga salapi ito sa pagpapalawin pa ng Eliseo at gawain yung hindi natin walang sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ko ng aming Panginoon. Amen. Pagpapalawin po natin na ang Diyos sa pangalan. Hebrew chapter 5, Hebrew chapter 5, 13 and 14. Hebreo 5, 13 hanggang 14. Hebreo 5, 13 hanggang 14. Sabay-sabay po natin babasahin, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang parusahan sa salita ng katwiran, sapagkat siya isang sanggol. Ngunit ang pagkain na bigas ay sa mga may kulang, sa mga tuwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nanasanay ang kanilang napakiramdam upang pakilala ang mabuti at masama. Hebrew chapter 5 verse 13 verse says about like a church of the faith being Christians. Ang Hebreo, Kabanatang 5, talatang 13, ay tumutukoy po sa Iglesia ng Biyaya o sa mga Kristiyanong mga bata ang kanilang. All the time, they want to drinking only milk. Sapagkat ang kanilang pananalig ay nakasandig lamang sa isang oras. They don't like exercise about the logos, one of the personal actions. Ibig sabihin, ayaw mo nilang may isa pang buhay yung sinasabing sa kanilang logos sa kanilang mga buhay. Yeah, but verse 14 said, this other, they can be so good because they are who are full age. Samantalang pagdating sa 14 ay tinutukoy naman yung may mga sapat na bulan na pwede na kumain ng matitigas na bagay sapagkat sila po sanay. And then they are all the time by the word of God, by the word of righteousness, they try to send us exercise to discern those who can eat. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa salita ng katwiran, ito po yung kanilang sinasabi na gawin sa bawat araw at katingin. Hebrew chapter 3 and 4 says about the nest, the Elkanah nest. Pagdating po sa Hebreo, Kabanatang 3 at Kabanatang 4, ito po yung tutukoy sa tinatawag na kapahingahan o pagpasok doon sa Kanaan. If you cannot discern good and evil, you cannot do the Kanah. At hindi natin nakunawaan ang ibig sabihin ng mabuti at masama, ay maaaring hindi tayo makapasok sa Kanaan. That's why this time we have to understand what is good and evil. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin maunawang mabuti. Ano ba ibig sabihin ng mabuti at masama? Because God gave the true value of good and evil in the Eden, in the Garden of Eden. Sapagkat ang Diyos mismo ang lumikha ng punong iyon na nagbubunga ng pagkaalam ng mabuti at masama sa kalagitnaan ng Garden ng Eden. Many times thank you. Because Son of God, because God is only good. At ay paliwanag nga po noong Biyernes kung anong ibig sabihin po ng bagay niyon sapagkat nilikha yun ng Diyos para ipatunayan na siya lamang ang mabuti. That's why Adam and Eva, when they saw the good and evil, they can really believe, oh, this God is good. Yan ang dahilan kung bakit na makita po ni Eva at Adan yung puno ng pagkaalam ng mabuti at masama na patunayan na meron Diyos at siya ay mabuti. And then God gave them the promise. Doing this through rituals. Kaya naman ibigay ng Diyos sa kanila yung pangako o yung timaan na kung ito'y kakainin ninyo, tiyak na kayo ay mamamatay. That's why
the covenant, old promise and new promise. At ang kabuuan ng Biblia ay tumutukoy doon sa tinatawag na lumang pangako at bagong pangako ng Diyos. This has promises, word of God, logos. That's why many accept and they believe and obey the as promise, we can get eternal At life. ang pangako ng Diyos ay ito ay tumutukoy doon sa Logos at kung tayo tatanggap at patuloy natin pakinggan ang Logos na ito, tayo ay pagpapalaki ng Diyos. So the description of the Garden of Eden, it is new heaven, new earth. Revelation chapter 20 and 22. At alam natin na yung nakatawan bukod sa Hagin ng Eden ay ang bagong langit at bagong lupa na nakalagay po doon sa kaya, hindi po. In the Garden of Eden, there's two special things. One is tree of life, and the other is the tree of the garden of the Sa Hagin ng Eden ay may dalawang klase ng puno na nakatanim. Ang una ay ang puno na nagbibigay ng buhay at ang pangalawa ay ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. And the Revelation chapter 22 can understand this same tree of life in the paradise. At pagdating naman doon sa kahayag kabanatang 22 ay yung tungkol sa puno na nagbibigay ng buhay na naroon naman sa paraiso. But there's no the tree of life in the paradise. Revelation chapter 25, because there's already our Lord Jesus Christ. At kung mapapansin natin, wala na po doon yung puno na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Bakit? Sapagkat naroon si Jesus Cristo. That's why Revelation chapter 22 verse 5 said, there's no need to die, because already Jesus Christ become like a sun and moon, light of God in the paradise. Kaya naman pagdating doon sa kahayag kabanatang 22, talata po ay 5, si Jesus ang hindi na po nangangailangan doon ng liwanag sapagkat si Jesus ang nagsisilong liwanag katulad ng liwanag ng araw, ng buwan at ng buwan. That's why you understand the tree of life of the living, that is sign of the God. Sign of God in the Garden of Eden. Kaya nga po, magiging maliwanag sa atin na dapat natin maunawaan na yung puno na nagbibigay ng kaalaman at mabuti at masama ay kumakatawan upang makilala natin at malaman natin ang mayroong Diyos. It is like a starting center. That's why there is a connection to from the throne of God, giving us, coming out, giving us. Ito ay representa doon sa tunay na Diyos. Katulad ng sinabi ko sa kayang 22, sa mula sa kanyang puno, ay dumadala at umaagos ang tubig na nagbibigay dito. But then really you can understand the name of Haran, that is parable of the past kingdom, the new heaven and earth. At alam natin na yung kanaan ng mahal ay tinatawag na talinhaga po ng kaharian ng Diyos o bagong lupa at bagong langit. Only Christian planet is into the Canaan. We, especially the child, only when they become up to eat, and then you born in the desert, only the child. Tanging si Joshua, si Caleb na ama, ang nakapasok doon sa tinatawag na kanaan at ang kasama niya doon ay mga batang isinan mismo sa ilan. Yeah, verse Deuteronomy chapter 1 verse 29, okay, sorry, chapter 1 verse 29. Deuteronomio 1:29. Nawaga kayo, sinabi ko sa inyo, huwag kayo. 1:39. Sorry, 39. 1:39. Bukod dito ay inyong mga bata na inyong sinasabing magiging bigat at ang mga anak na sa araw na ito ay hindi nakakaalam ng mabuti o ng masama ay sila ang papasok doon at sa kanila ay ibibigay at kanila lalagay. This Israel people, they don't know, they don't see experience about good and especially evil in the Egypt. Ibig sabihin ng mga batang ito ay walang naging karanasan at hindi nila nakita yung mga bagay na masama o mga mabuti, lalo na mga bagay na masama. Today, in the world, that is same parable of same Egypt. Sa mundo ito po ay maliwanag na talinhaga o hanggang sa kasalukuyan na Egypto. That's why there's no good in the world. Kaya kung masasabi natin wala ang mabuti sa mundo. Only we can see the evil, evil things in the world. At ang tanging makikita lamang natin sa mundo ito ay masama. Yeah. That's why we have to overcome the evil by the good. Kaya lang kailan kung bakit kailangan natin mapagtagumpayan ang masama sa pamamagitan ng In the God's prayer, we pray God,
had preserved us from the evil one, the evil. Sa panalangin, tinuro ng ating Panginoon ay sinabi mo na tinuro sa atin na iligtas mo kami sa masama. Yeah, because this evil one, the evil to the world, also it has us. Sapagkat sa mundo natin ginagalawan at maging sa ating mga sarili ay naroon ang masama. Yeah, 1 John chapter 5 verse 19. 1 John chapter 5 verse 19. Unang Juan 5:19. Nalalaman natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. Hallelujah. Amen. We know that we are of God and the whole world lies under the evil one. Sinabi nga noon sa ating binasa na nalalaman natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. Yeah, because this now Apostle John said, if you are true believers, then you are born again, you are belong to God. Sapagkat sinasabi mismo dito ni Apostol Juan, ikaw ay isinilang ng muli at ikaw ay mananampalataya, ikaw ay kabilang sa Diyos. If you are still in the world, you are under the evil one, the evil one. Pero kung ikaw ay mananatilig sa sanlibutan, ikaw ay mananatilig sa masama. 1 John chapter 1:11. Unang Juan, 3 John chapter 1:11. ikatlong Juan, 11. Minamahal, huwag mong tularan ng masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama, hindi nakakita sa Diyos. Again, he said that do not imitate what is evil, but what is good. Kaya sinabi dito na huwag mong tularan ng masama, kundi ang mabuti. Because he who does good is of God, but he who does evil has not seen God. Sapagkat ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos, at ang gumagawa ng masama, hindi nakikita sa Diyos. Good and evil, already, the Hebrew chapter 5 verse 14 said, if you cannot eat solid food, means you are very Christians. At katulad po ng ating po narinig tungkol sa mabuti at masama, sa ating binasa talata kanina, kung tayo po ay hindi pa pwedeng kumain ng matitigas sa baka, ibig sabihin tayo yung bata sa kanilang They don't know what is good and evil. Sila po yung tinatawag na bata pa sa pananampalataya. Sila po yung hindi pa nakakaalam ng mabuti at masama. That's why only when we exercise in senses of the exercise of the Word of God, you can discern good and evil. Kaya nga sa pamamagitan po ng mga bagay na paggawa natin at pagtupad kung ayon sa salita ng Diyos, doon natin malalaman po ang mabuti at masama. At the Hebrew chapter 12, but all the parents, they want to discipline their own child. Katulad din naman po sa Hebreo Kabanata 12 na lahat ng mga magulang ay ninanais ko na disiplinahin ang kanyang anak. Like I said, in the church, Pastor Gao, we explain to you good and evil. Sa iglesia naman, ay naroon ng mga pastor na kung saan pinapaliwanag sa atin ng mabuti at masama. And then time to time, Pastor want to exercise discipline to you about the good and evil. Lagi naman ipinapaliwanag at patuloy mong inihahayag ng pastor sa inyo kung ano po ang mabuti at masama. Yeah, but still you don't know what is good and evil. You have no mind about food. Ibig sabihin, kung hindi natin alam pa rin ang mabuti at masama, wala rin tayong pagnanasa sa ating isipan na gumawa ng mabuti. But let me explain to you the theory of the right and good and evil in the Bible. It is not only that place. Until we into the God's kingdom, there's the good and evil in the world in us. At katulad po na sinabi ko sa inyo, na hindi lamang naroon sa atin ng Eden ang puno ng pagkalam ng mabuti at masama, sapagkat hindi natin nararating yung arian ng Diyos, ay mananatili po sa ating daraanan yung puno ng mabuti at masama maging sa ating That's sarili. why Jesus said, you pray, Father, please save us from the evil one, from the evil. Yan ang dahilan kung bakit ipinag-uusap ng ating Panginoon Jesus atin na lagi tayo manalangin at ipanalangin tayo ilayo sa masama. That's why the Apostle John said, if you love the world, you cannot see God. Yan ang dahilan kung bakit sinabi niya po sa Juan at hindi po tayo nalayo sa sanlibutan, hindi natin makikita. Romans chapter 7 verse 21 said, I find the Lord that evil is present with me, the one who wills
to do good. Sinabi nga po sa Roma 7:21, kaya nga nasuntukan ko ng isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Already from the Garden of Eden, the evil into the house. Ibig sabihin, mula sa atin ng Eden, yung masama ay nasa ating puso. Apostle Pablo said, I want to do good, but it's very hard because this evil. Yan ang dahilan kung bakit nasabi niya po sa Pablo na bagamat gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa sapagkat ang masama ay nasa akin. But this Apostle Pablo, he knew about the meaning of the freedom garden in the Eden. That's why he overcome the evil one. Ibig sabihin, naunawang mabuti na po sa Pablo, ang ibig sabihin po, noong puno ng pag-alam ng mabuti at masama doon sa ating ng Eden. Kaya naman, nagpumilit at naging matagumpay si Pablo. That's why the Bible says, good fighting, but good fighting. What is good fighting? Overcome the evil. That's good fighting. Kaya naman, binabanggit niya yung tinatawag na mabuting pakikipaglaban. Ano yung tinatawag na mabuting pakikipaglaban? Yung mapagtagumpayan ang masama. First Timothy chapter 1, verse 18 and 19, it said, but my son Timothy, you may make the good overcome, fighting with the evil. Kaya naman inabilit po ni Apostol Pablo kay Timoteo sa unang Timoteo 1:18 hanggang 19, ikaw na anak ko na Timoteo ay makipaglaban kang mabuti. Yeah, also verse 19, but graduate and good conscience. Asa na 19 nga po, ingatan mo ang pananampalataya na may mabuting buti. And then chapter 6, verse 12 said, fight the good fight faith. At pagdating doon sa 12 ay makipagbaka ang mabuti sa kanyang pananampalataya. God said to us, fight the good fight of the faith. At yan din po sinasabi ng ating Diyos sa atin ngayon na kailangan nating husayan ang ating pakikipagbaka sa ating pananampalataya. 2 Timothy chapter 4 verse 7, Apostle Paul said, I have fought the good fighting, I have finished the race, I have kept the faith. 2 Timoteo, kabanatang 4:7, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko ng aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. You have to follow, you have to go this way, the way of the Apostle Paul. Ibig sabihin, kailangan natin sundi o sundan yung naging pamamaraan ng Apostol Pablo. This is our personality in all our Sapagkat ito yung ating buhay pananampalataya sa ating buong buhay. Yeah, you have no time, that's why we'll check the verses. Kaya naman kailangan natin sundin ang bawat versikulo. Next time, maybe Pastor Manny, please extend the story time. At maaaring may paliwanag ni Pastor Manny ito ng kunti. Okay, First Thessalonica chapter 5, Ikalawang Thessalonica 5. verse 15 to 18. First Thessalonica Unang Thessalonica 5, verse 15 to 5:15 hanggang 18. Tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sinuman ng masama sa masama. Ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa'y sa iba at sa lahat. Magagalak kayong lagi, magsipanalangin kayo walang pati. All the pastors, they want to preach in verse 16 to 18, but they want all the time they preach this one. Ang lagi kong ipinapaliwanag at ipinapangaral ng mga pastor ay ang 16 hanggang 18. They said, rejoice always, pray without ceasing, and everything give thanks to God. Na mga galakay lagi, magsipanalangin lagi, at magpasalamat lagi. Yeah, because this is the will of God in Christ Jesus. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. But most important, the will of God is 15, verse 15. Pero, tanda natin ang pinakamalaga ng kalooban ng Diyos ay nasa 15. Basahin po natin. Tingnan nga ninyo na huwag umanti ang sinuman ng masama sa masama. Ngunit sundin lagi ang mabuti at ang isa'y sa iba at sa lahat. Yeah, because even the everyday rejoice and prayer and give thanks to God, but if we don't know the good and overcome the good and overcome the evil, we cannot into the justice. So kaya kahit nagawin po natin, magalang tayo lagi at magsipanalangin araw-araw at magpasalamat araw-araw, kung di naman natin mapagtatagumpayan ang masama, ay wala po tayo sa mundo. That's why Jesus said, no one renders evil for the evil anyone, but always pursue the follow to what is good.
Kaya sinabi doon na huwag natin gantihan ang masama ang masama, kundi sundin lagi ang mabuti. Hallelujah. Amen. Yeah. Okay. What is true? Ano nga po ba yung mabuti? Jesus said, only God has the power is good. Sinabi na natin ba ng Jesus ang Diyos na ang mabuti? Of course, Jesus was good because he's good. Sapagkat alam natin na si Jesus ay mabuti din sapagkat sa Diyos. But when he became man, with humble mind, he said, only God is good. Pero nang siya pagkatawang tao, siya po'y nagpakumbaba at sa pamagitan nito ay sinabi niya ang Diyos lang ang mabuti. There's no good in the world. Wala tayong makikita ang mabuti sa mundo. There's no good mind in our heart. At wala rin tayong masukong ang mabuting kaisipan sa bawat tao. Through Bible, we can understand the mind of Jesus Christ. That is good. Sa pamagitan ng Biblia, magawa natin mabuti at tanging mabuti lamang ay ang kaisipan ni Kristo. Also, the character and life of Jesus Christ. That is the good. At maging ang katangian at naging buhay ng Kristo ay awang mabuti. Humans, only the gospel of the cross, the way of the cross, that is good. That is by himself. Ibig sabihin, ang tanging mabuti lamang ay ang daan ng krus at ang mabuting balita tungkol sa krus. What is the message of the cross? Ano po ba yung mensahe ng krus? Just we understand Jesus died on the cross and shed his blood for us. Just we understand that. We understand. Ang tanging naintindihan lamang natin sa Jesus ay namatay para sa atin at nagdugo ng dugo para sa atin. But people already I told you, basically the cross is from the time of the Nazareth, from Nazareth to until he died on the cross. Because this is all the cross. Pero naliwanag na ang tunay na mensahe ng krus ay hindi lamang doon sa panahon na siya namatay, kundi magiging sa kanyang pagsikat sa Nazareth hanggang sa kanyang pamalan. How about Jesus Christ? He was the Son of God, nearly Almighty God. Si Jesus ay anak ng Diyos at makapangyarihan ng Diyos. But how about by his humble mind, he insult, ignoring, and then question and suffering. Pero sa pamagitan ng kanyang mapagkakumbabang puso ay naranasan niya kung paano siya ay naiin, kung paano siya po ay inusig, at kung paano po na naranasan niya tanihan ang marami. That's why there's something like that. You will be under the insult from the others, you can overcome. If you overcome, you are now understand the message of the cross. Kaya naman kung ikaw ay nakakaranas din na nilalay ng ibang mga tao, ito yan yung pagkakataon mo sa iyong sarili na may pakita mo sa kanila na ikaw ay nakakakunawa tungkol sa mensahe ng Diyos. But however, if somebody in the morning class, it's not angry, Pero alam natin na bawat sa atin kapag nakakaranas po tayo na tayo ay nilalay o tinatanggihan ng ibang mga tao, lumalaban tayo. Ibig sabihin, hindi natin alam kung anong mensahe ng Diyos. Like Jesus said, not my fault. Because only become humble and obey. Pero ang naging buhay ng ating Panginoon ay hindi gano'n sapagkat nanatili siyang mapagpakumbaba at mabuti. How about the crowd? Our crowd. We can be this message cross. Sa tingin po ba yung ating pagmamalaki ay mensahe ng Diyos? No, it is even like. Tandaan natin ito po ay kaisipang masama. Yeah, James chapter 4, Santiago 4, 16 and 17. 16 hanggang 17. Tatapat kayo dahil nagmamapuli kayo sa inyong pagpapalalo. Ang lahat ng nalitong pagmamapuli ay masama. Sa nakakaalam na ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Yeah. They all the believers, they want to boast in the most. That's why they are using Facebook and they want to boast. Lahat ng mga tao po ay taglay yung tinatawag na pagmamalaki o kayabangan. Kaya naman ginagamit nila ang social media katulad ng Facebook para po magyaman. Because they want to distract from others. Because it is proud and arrogant, but it is arrogant. Sapagkat ang hangarin po nila ay sila yung hangaan ng ibang mga tao. Ibig sabihin na ganitong kaisipan ay mayroong pagmamalaki o kataasan. That's why James said, all such boasting is evil. You are going to eat. Kaya naman sinabi po ni Santiago na maging ang pagmamahuli ay kabilang sa masama. That's why if you know what is good and evil, but if you don't do good, it is sin. Sinabi dito sa laman ng
Sa nakakaalam na mabuti at hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan. Until now, we don't know about what is good and evil. But from now, we can understand very clearly what is good and evil. Naranasan natin na hindi natin alam ang mabuti at masama, pero sa ngayon, alam na natin ang mabuti at masama. Kailangan natin mapagtagumpayan ang masama. That's why from now on, if you don't have to throw away this ground, but what in mind you are doing evil. At mula ngayon, naunawa na natin mabuti kung hindi natin kaya itanggi at kalimutan yung pagmamalaki o pagmamataas, tayo po ay nakabilang sa mga masama. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Unang Timoteo 6. Sapagkat ang pag-ibig sa salita ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagdanasan ng iba ay nasinsay sa pananampalataya at iluhog ang kanilang sarili na maraming makakalamparan. The love of money is the root of all kinds of evil. Sabi doon, ang pag-ibig sa salita ay ugat sa lahat ng uri ng kasamaan. In the Korean Bible said 10,000 kinds of evil. That is to love money. At alam niyo po ba sa salin po ng Koreano, ang kasalanan kong pag-ibig sa salita ay 10,000 kasalanan. We need money, but this do not love money. Nangangailangan tayo ng pera, pero huwag natin mahalin ng pera. Especially in this Christmas season, you can take your money, use your money. Lalo na kung ngayong magpapasko, kailangan natin alamin kung nasa ating mga puso. Nasaan ang ating mga puso? Your money will use for yourself, for your family, for yourself, not for God. At baka ang gamitin lamang natin yung ating mga salapi sa ating sarili at sa ating pamilya, hindi para sa Diyos. But if we have good mind of Jesus Christ, you try to help others, for family, around the orphans and widows. Pero kahit kung kaisipan natin ay para sa Diyos, masisipin po natin ang kapakanan ng ating kapwa at patuloy natin tutulungan yung mga paano, yung mga ulila at mga mahihirap nating kapwa. Okay, First Peter chapter 3 verse 9. Unang Pedro 3:9. Na huwag ninyong galingin ang masama ang masama, o nag-alimusta ang pag-alimusta, kundi ang pagpapala o nagpapapala, sapagkat tayo dito'y kayo'y tinawag upang kayo'y mag-umana ng pagpapala. Okay, from now we check some verses. How to overcome the evil. Sa ngayon ay tinitingnan po natin yung mga versikulong maunawa natin mabuti paano natin mapagtagumpayan. And then through these verses, we have to really try to understand the character of God, character of Jesus Christ. Sa pamagitan ng mga versikulong ito ay maunawa natin kung anong katangiang taglay ng Diyos, katangiang taglay ng Diyos. Yes. Peter said, do not return evil for evil. Sinabi ni si Pedro, huwag mong gantihan ng masama ang masama. Because you are called from God, you are His children. Sapagkat tayo tinawag ng Diyos sa tayo ng anak niya. Hallelujah. Amen. On this context, blessing. Do not evil, just blessing here. Ibig sabihin, ibig na gantihan natin sila ng masama, pagtalain ka natin sila. And the Roman chapter 12, verse 1 to verse, you check. What is giving sacrifice to God? Sa Roma 12, 1 hanggang 2, kailangan natin maunawa mabuti ano ba ang katampad ng pagsamba. You see, verse 1 said that Apostle Paul explained about giving sacrifice only acceptable to God, which you are miserable service. Sabi niya dito, isang haring buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos, na siya inyong katampatang pagsamba. Okay, verse 2, once again. 2, at huwag kayo magsiayo sa salitang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban. He said, renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ibig sabihin, kailangan natin magkaroon ng pagbabago ng pag-iisip upang mapatunayan natin kung alin ang mabuti at kaaya-aya sa Diyos. He said, this is not giving sacrifice. Our life is giving sacrifice. Hindi po ito ang tunay na hain, kundi ang mismo buhay natin, ang tunay na That's why he said, try to show to others what is good in your life, and then accept the perfect will of God. Kaya naman pagsumikatan natin ang gawin
kung paano ipakita natin kung ano yung mabuti sa pamamagitan ng ating mga buhay upang mas lalo natin maunawahan kung ano ang dakilang kalooban ng Diyos. And from verse 40, we have no time. That's why I just only let's see from verse 40, what is living sacrifice? At sa 14, ano nga kung may tinatawag na hain na buhay? Verse 40, sabay-sabay tayo. 14, pagpalain ninyo ang sa inyong nagsisinsik, pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpahin. Verse 15, or again, sabay-sabay. 15, makigalak kayo sa nangangaganak, makiiyak kayo sa nagsisiyak. This is character. Ito ay mismo yung katangian ng Diyos. Ay siman. cannot do like this. Maaari hindi natin kayang gawin ang ganitong bagay. When our old man died on the cross, and then Jesus are giving us, we can do this. Pero kung mamamatay ang ating lumang pagkatao sa krus at mabubuhay si Kristo sa ating mga buhay, magagawa natin ganitong bagay. Verse 16, This says, magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilaga ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kamalaluman, kundi mag-ayon kayo sa mga bagay na may kakakumbabaan. Huwag kayong mga baltas sa inyong sariling mga haka. needing harmony with one another, do not be proud. Be humble, but do not. Ang sabi dito, kailangan na mabuhay tayo ng may kakakumbabaan para sa iba. Huwag tayo maging alam. Verse 17, 17, huwag kayong magbayad sa kanino man na masama sa masama. Isipin niyo ang mga bagay na kapuli-puli sa harapan ng lahat ng mga tao. thanks God. Do not repay any your evil for evil. Huwag natin gantihan ng masama. And then be careful to do what is good. What is good. Kundi maging maingat tayo sa paggawa ng mabuti. Verse 19, okay, sorry. 19, kaya huwag kayong mga hagiantihan o higantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ng galit ng Diyos sapagkat nasulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi niya. Verse 19, do not take revenge because it is belong to God. Ang sabi dito, huwag tayo maghihiganti sapagkat ang pagganti ay sa Diyos. Verse 20, 20, kaya kung ang iyong kamay ay ang kaaway ay magubo, pakanin mo. Kung siya'y maguhaw, pakinumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ipubuntun mo sa kanyang ulo. this means bless for them, but bless for them, not cursing. Ibig sabihin ko dito, kailangan natin silang magpalain at hindi isumpa. Next time you can understand. Okay, verse 21. 21, huwag kang madaig sa masama, kundi bagkus na ihin mo ng mabuti ang masama. Do not be overcome by evil, but overcome evil by good. Huwag tayo madaig sa masama, kundi daihin natin ng mabuti ang masama. We cannot overcome by our sins. Hindi natin kaya magtagumpay sa pamagitan ng ating sariling kalakasan. When we die and Jesus has given us, we can overcome the evil by the good. Pero kung tayo mamamatay, si Kristo na mabubuhay sa atin at patuloy natin mapagtatagumpayan ang masama ng mabuti. So when Jesus has given us, we can get the character of Jesus Christ. Sapagkat kung si Kristo na mabubuhay sa atin, tataglayin na natin ang kanyang And katangian. then if we are overcome the evil by the good, we glorify God. At kung hindi natin mapagtatagumpayan ang masama sa pamagitan ng mabuti, ay hahatulan. It says in First chapter 5 verse 10, Ikalawang Korinto 5:10. Sapagkat tayo lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. will be judged according to what has done, whether good or evil. Ang sabi nito, atulan tayo lahat ng Diyos kung ano man ang ginawa natin, mabuti man o masama. And then Romans chapter 2 verse 7 to 10, you see, Roma, okay, we have no time, only verse 9. This chapter 2, Romans chapter 2, in the house we check, but from verse 9, creation and anguish on every soul of man who does evil. Roma 2:9, kapigatian at kahapisan at sa bawat kaluluwa ng mga tao gumagawa ng masama ng Hudyo nung nauna, gayon din ng Griego. But verse 10, okay, sorry. Versikulo 10, dapat pa kalulatian ng karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Sa Hudyo ang una-una at gayon din sa Griego. Thanks God, because Israel really had Israel was about his own and At salamat sa Diyos sapagkat sa kasalukuyan ay tininiwalag ng Diyos sa ating walang mabuti at masama. when we
all human died on the cross, and Jesus has given us, we can overcome the things. Sa pamamagitan ng kamatayan ng ating lumang pagkatao, doon malamang natin ang pagtatagumpayan ng masarap. All the time we have to fight, good fighting in Jesus Christ. Na sa lamang pagkakataon, kailangan natin patuloy na ayusin ang ating pakikipagtaka. Jesus, Why good fighting? Because by the good overcome the evil. nakikipagtaka tayo upang mapagtagumpayan natin ang masama ng mabuti. Okay, let's say, Tayo pinadalangin sa oras. let's shout it that, oh my soul, overcome the evil. At tayo po ay sumigaw na, "O my soul, overcome." Patuloy natin mapagtagumpayan ng masama. O my soul, overcome! O my soul, overcome! O my soul, overcome! Panginoon ko, sumigaw po kayo na tayo namin kayo po. Mapagtagumpayan siya sa mga mapagtagumpayan ng mga bagay na inanay sa Panginoon po para sa Panginoon sa amin. Sa ilang namin, pinagkakatiwan ng mahal at nalaman kami pinagkat na bawat narinig po namin Panginoon Diyos ay magiging katutuan para sa amin o pagkagawa namin ang mabuti at hindi ang masama. Sapagkat alam po namin, Ama, na may katampatang patuloy na ato namin Panginoon Diyos at gumagawa ng masama. Kaya naman nalaman, Ama, na makatangin ito ay tagalin ang pasok sa amin at patuloy namin naman sa ikaw lamang ang papagaliin namin sa amin ng buhay. Kaya naman nanalangin kami sa iyong malaman sa Espiritu Santo that all these words, all the truth of Father God, na hiyaya mo sa amin Panginoon Diyos ay magiging katibayan at magiging katatagan ng aming mga buhay. Salamat po Panginoon God at inahin namin ang lahat nito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Colossians chapter 1, verse 15 up to 22. Colosas 1, 15 hanggang 23. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang pangalan ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, na sa kalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga lulukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. At siya itinuna sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil sa Kanya. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwing bagay ng Iglesia, na siya ang kasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan, sapagkat hinadali na naman na ang buong kapustusan ay mananahan sa Kanya. At sa pamamagitan niya ay pinagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinakayapaan niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanya sa krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging sa mga bagay sa kalupaan o sa mga bagay sa sangkalangitan. At kayo, na nakaraang panahon ay nakahihiwalay, ang mga kaaway at inyong pag-iisip sa inyong mga gawang masama. Gayunman, pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng Kanyang naman sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo inatap sa mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Kung tunay na kayo ay nakamalagi sa pananampalataya na nababaon at nag-iiman at di makilo sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig na ipinakaharap sa lahat ng kanilalang sa silong ng langit, at dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Amen. Let us remain in our true faith. Salamat sa inyo sapagkat tayo ay binigyan ng Diyos on how to understand the truth and how to have the true faith. Paano tayo magkakaroon ng tunay at lubos ng kanyang palataya. Maraming pagbabago ang nangyayari sa sanlibutan. There are so many changes. Different kinds of changes. Siguro wala na siguro maybe all things are being subjected to be changed or subjected to change. Nababago lahat. Technology, nababago lahat. No, kung may pera lang ako, bibili ako ng kotse na inutusan ko na lang. Amin ko ba, hindi na ako nagmamaneho. Sasabihin ko sa kotse ko, I will sleep, you drive for me, and take me to the church. Kung di nyo ako nakita yung i-google nyo po, that is BMW, I think BMW, ako nag-create ko mo. Wala siyang nalibera. Sasakay lang po kayo and you will commend the kotse. Kung comment mo yung kotse, nasabi mo,
take me to the office, o kaya take me to the market, amin po ba? Matutulog lang ako, ikaw na bahala sa akin. O take me to Karangalan, take me to everywhere. Amen. At dadalhin po kayo ng kotse na yun, kahit natutulog kayo, wala na kayong alam. Amen? Kaya lang, napakamahal po niya. It is, I think, ang halaga niya po is around $10 million. Amen. So, mahal po siya. Hindi ko kaya. Amen. Cellphone. Amen po ba? All the technologies is being in change. Amen. Ang mga tao, sa tingin ko ba yung mga tao hindi nababago? Amen. Nakita mo na ng January ang itim. Nakita mo siya ng December, ang puti-puti na niya. Jesus. Amen? Hallelujah. Amen? Nagtataka sa kapatiran, bakit ganun? Parang matitos na yung kanyang ilong. Nabago. Amen? Hallelujah. Yung buhok niya, dati parang nakakagwito. Pero bakit ngayon? Malago na. Sorry ka sa mga kalbo. Hindi ko po kayo pinapatamaan. Pero marami nababago. Amen. All things are changed. Ang mga bahay. Amen. Lahat. Amen. Lahat ay nababago. And now, they're cloning. I think sa ibang bansa, nagkakaroon sila ng tinatawag na kapoklon between two animals para magkaroon ng isang isisilang na kakaibang animals. Everything. Pero tandaan mo natin, changes can be better, for better, and changes can be into worse. Pwede po lahat ay mabago. Pero, hindi lahat ng pagbabago ay sa ikabubuti. Pwede po na lahat ng pagbabago ay sa ikasasama. Kasi nakita ko po doon sa KMPS, di ba? Sa dami-dami na gusto niya ipabago sa mukha niya, pinaganda ilong, pinaganda ang isli, pinaganda ang mata, pinaganda ang bibig. Ano nangyari sa kanya? Ngayon, hindi ko lang kung ano yung sura niya. Amen. Sa muna yung mukha niya. Kasi, na-over changes. Hallelujah. Sana masaya kayo kung meron kayo ngayon. Hallelujah. Kung pag-umalang tulong natin, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ang importante ay butas. Amen? Kasi kung matamas sa Panginoon mo, wala naman butas, hindi kayo makakain na. Amen? Kaya, pasalamatan natin ng Panginoon if, amen, kung may mga bagay man, wala pong against sa mga nagpapabago, okay? Kung nagpapabago po kayo, may pera naman kayo, katulad ni Jerry, may sponsor, that's okay. Hallelujah. Wala problema kung gusto niyo po, kasi nga lahat ay pwedeng mabago. Amen? Everything can be changed. Tingnan niyo po, dati ang matay, ililibig lang. Ngayon, meron ng cremation. Amen? May preparatory. At alam niyo po ba nung kinremate si Brother Dom? Ito, kwento ko lang po, yung mga hindi nakipag-cremate. Ikinremate si Brother Dom last Wednesday. Kasi marami na po akong mga kapatiran na nasamahan ko sa crematory. Amin po ba? Siguro mga 6 na talaga na nasamahan ko sa crematory. But first time ko na sa crematory, sa cremation Brother Dom, doon ko nang nalaman na ang mga tao meron tinatawag na green bones. Sino po hindi nakakaalam na may green bones kayo? Hindi nyo alam yun, no? Pareho tayo. First time ko nang nalaman na meron pala tayong green bones. Amen. So yung green bones na yun, sabi kasi umiikot ko kasi ako doon sa crematorium, kinausap ako ng mga ano doon, mga namamahala. Sabi sa akin, Catholic ko kayo? Sabi ko, hindi. Christian kami. Hindi ko. Paano po yung green bones ng patay? Anong green bones? Sabi niya, may green bones po tayo makukuha sa patay. Ano yun? Sabi ko, yung pong green bones na yun ay swerte sa sugal at saka po swerte sa idoso. Ganun ba? Hindi kami naniniwala dyan, sabi mo ganun. Sige, iigilin nyo na lahat. Amen. Igilin nyo na. Tapos kami naman, siyempre, di ba? Sayang na si Google, di ba? Ginugil namin. So, ginugil namin. Lahat pala tayong tao, meron talaga tayong green bones. Yun ay nakalagay sa panga natin. Here, in the church. Dito. Meron tayo lahat niyan. Amen. Kaya, matinig na namin, meron nga pala talagang green bones. Tama yung sinabi nung lalaki, may green bones. So, ito na.
Natapos na po si Brother Tom na intermediate at piniling na, amen? Nag-render mo po siya. Dinala na po yung abo niya. Nakapatong po yung green bronze doon sa abo. Sabi naman, siyempre, ang dito, musisero. Amen. Tinignan namin. Uy, maganda nga. Para siyang gay. Kaya daw yung ibang mga Catholic, ginagawang pendant, ginagawang pintas. Amen. Kaya parang natutokso yung mga kamag-anak. Si Kaloy, kukunin ka natin o hindi? Inagin mo yun dyan. Sabi ko, huwag yun ang kunin. Ang problema, hindi nakaselo yung, hindi nakasealed yung urn. Kaya, pwedeng kunin kahit nino. Baka balikan nila nila Green. Baka niniwala yata siya sa swerte. Baka kunin nila nila Green doon sa cemetery. Amen. Doon sa crematorio. Hallelujah. At pag nakita nyo si Nalila Green na may green sa ngipin, o green na kwintas, o green na konsedas, yun na si Brother Tom. Hallelujah. So, amen. Kinanta ko lang, amin ko ba, para maunawaan lang natin mabuti. Bakit ko nga po ba talaga natanggit ang mga bagay nito? You know, the Church of Colossians, hindi po si Pablo ang nag-umpisa sa Colossus. Ang Colossus po ay inumpisahan ng isang tao na nag-misyon, ang pangalan po ay Epaphras. Si Epaphras po ay naging nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng Paul's ministry o tinatawag na Ministeryo ni Pablo. Nangaral si Apostol Pablo, narinig ni Epaphras, amin po ba, yung pangangaral tungkol kay Kristo, at itong si Epaphras naman, nagmisyon sa Colossus, at ipinangaral po yung salita ng Diyos doon sa Colossus, at nakakilala sila sa Panginoon. Tingnan po natin para mas mapatunayan natin. Colossus, Kabanata 1, talatang 4 hanggang 7. Sabay-sabay po tayo. Nanabalitaan namin ang iyong pananampalataya kay Kristo Jesus, ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal, dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit, na nanguna na inyong narinig ang salita ng katotohanan ng Ebanghelyo, na ito'y dumating sa inyo, ay hindi naman kung paano po sa libutan na namumunga na lumalaganap. Gaya rin naman ninyo, mula sa araw na inyong narinig at maalaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan, ayon sa inyong natutuhan kay Epaphras, na aming minamahal na kasama nito na isang tapat na ministro ni Kristo sa ganang atin. Hallelujah! So, maniwala, kanina nag-umpisa ang church ng Colossus? Kay Epaphras. Amen? Bakit, Pastor? Kasi diba, karamihan ng mga karamihan na nakakaalam sa mga Kristiyano, ang Church of Colossians ay inumpisahan niya po sa Pablo. Hindi po siya nag-umpisa. Kaya pala sinabi niya sa isang talata, diba, I think, in Corinthians, sabi niya, ibang nagdali, ibang nagpatubo. Amen po ba? So, ang Colossus po, hindi po siya ang nag-umpisa, pero siya ang nanalaga. So, naliwanag po. So, si Epaphras po, amen, naliwanag sa binasa natin talata, pinatunayan po ng salita ng Diyos, na yung gospel, yung mabuting balita, na Ebanghelyo, ay narinig po ng mga Colossians sa pamamagitan po ni Epaphras. That's why Colossians started to become Christian. Sabihin nga po natin, Christian. No. Kaya sila po ay naging Kristiyano. Naging mananampalataya ng ating Panginoon sa Kristo, ang Colossus. Sa pamamagitan po ni Epaphras, na nag-aaral po ng salita ng Diyos. Pero tandaan po natin na kahit nababago, amen, mauna natin mabuti, why do we have to understand about these things? Bakit sinasabi ni Pastor yung pagbabago? Bakit sinasabi niya yung tungkol kay Epaphras? At ano yung pinanama ng pangangaral ni Apostol Pablo na pinag-aralan natin sa Colossus?
verse 15 hanggang 23. You know, Apostle Paul came to know the Lord Jesus Christ very late. Nakilala na po sa Pablo ang ating Panginoon Jesus nang siya po ay naakyat na sa langit. He already died, he already risen from the dead, and he ascended to heaven. Late, very late. At hindi niya narinig gusto ang ating Panginoon Jesus na nangaral ng salita ng ating Panginoon. Hindi siya nagsalita. Hindi ko niya narinig na nangaral si Jesus tungkol sa paharian ng Diyos kay King. Which means his faith is really, kumbaga, he relied only to the works of the Holy Spirit in his life. Pero, sa lahat ng mga apostol, whether kay Apostle John, Apostle Paul understand and experience to see what is from the very beginning. Tayo lahat, wala tayong kaalaman tungkol sa nakaraan. Hindi natin alam kung paano nag-umpisa. But thank God, we have the Bible, we have the Word of God, and through the Word of God, we can understand what happened in the very beginning. Amen? Hindi po ang Genesis ang beginning. Amen? Tandaan po natin, hindi Genesis ang beginning. Ang beginning po ay John chapter 1, verse 1. That in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Wala pa po na ng paglikha because Genesis chapter 1, mga minamahal ko, it's about creation of God. Pero ang kailangan maunawa natin mabuti before creation, kailangan natin maunawa mabuti what happened before creation. Kasi kung aiintindihin lang natin mga minamahal ko ang creation, kailangan namin mga nananampalataya, ang naniniwala nila, dumating si Yesu Cristo, namatay si Yesu Cristo, dahil ang tao nagkasala. Amen? Yun ang paniniwala ng maraming mga Kristyano. Yun ang paniniwala ng maraming mga mananampalataya. Yan ang paniniwala ng maraming church. So, ibig sabihin, kung hindi nagkasala ang tao, dalawang options. Kung hindi nagkasala ang tao, hindi darating si Kristo. Tama ba rin? Pangalawang option, hinintay ng Diyos na magkasala ang tao para dumating si Kristo. Saan po kayo? Amen? Saan po kayo babagsak? Nagkasala ang tao kaya dumating si Kristo? O hinintay ng Diyos ang tao na magkasala para dumating si Kristo? Saan po kayo? Number 1, number 2? Number 1, number 2? 1 kayo? Lahat ng mga nagsabi na namin na yung nagkasala ang tao kaya dumating si Kristo. Amen? O hinintay ng Diyos ang tao na nagkasala para dumating si Kristo? 1 or 2? Alam niyo po ba yung number 1 at saka number 2? Mali pareho. Kapag hindi natin naiintindihan, what are the things happened before God created everything? Ganun ang sasabihin po natin. Mamimili tayo sa number 1 and sa number 2. But remember, bago pa mapasala ang tao, bago pa nilikha ang tao, there's already the plan that the Word will come. Amen? Kaya nga po kalikasan natin biyaya. Because He needs to die. At iyan ang tinuturo ni Apostle Pablo that he experienced to see that is from the very beginning. Diba? Sinabi niya sa Efeso, amin ko ba, before God created everything, He already chosen us, elected us. Ephesians chapter 1 verse 3, diba? God blesses us, spiritual things, and He elected us for the rest of ng mga verses na tayo hindi lang ng Diyos
good. Kasi po, kapag sinabi po natin ng mga minamahal ko, na kaya dumating si Kristo dito, dahil nagkasala ang tao, God is not good. Bakit? Kasi hindi kayo nagkasala ang tao. Kaya maraming mga hindi man nananampalataya nagtatanong, bakit kasi niyayaan pa ng Diyos na magkasala ang tao? Amen? Remember, only God is perfect. All creations, kaya doon ako naniniwala na everything will be changed talaga. Lahat pwede mabago. Lahat pwede mabuhi. Kaya, si Pablo, mga minamahal ko, hindi mo siya matitinag sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Hindi mo siya mayaalis. Romans chapter 8 verse 27, no one can separate me from the love of God. Even death, famine, amen po ba? Persecutions, even death, no one can separate me from the love of God. Bakit ganun? Ang kapit po natin sa mga ito, let us remain in our true faith. Pananatili sa ating tunay na mananampalataya. Si Apostol Pablo, mga minamahal ko, walang naging lihim, walang naitagong katotohanan sa kanya tungkol sa ating Panginoon. Church, meron tinatawag na Christianism and religion. We do not mention religion anymore. Di tayo mag-mention ng religion. But, one thing for sure, ang pinag-usapan natin ngayon is Christianism versus religion. Hallelujah. Alam niyo po, even religion now changes. Alam niyo po na even Islams are using now Jesus Christ. Dati po hindi nila binabanggit sa Jesus, pero binabanggit na po nila. In Korea, the Buddhists, doon sa kanyang templo sa mga bundok, meron na rin yung nakalagay na Jesus. So which means, nababago po nila kasi gusto nilang mahikayat ng mga tao. At alam nila, nakaramihan sa mga tao naniniwala kay Jesus. Kaya ginamit nila na kami rin naniniwala kami kay Jesus. That's why everything changed. No? Lahat na-change. Nababago po. Amen. Bakit? Ano po ba ang ibig sabihin? Men! Lahat ng mga tao meron kanya-kanyang reliyon. At ang yung reliyon na yun, they believe the true religion, sa pamamagitan po ng reliyon, they can serve God. Tama po ba mali? Di po ba yan ang paniniwala na iba? Kaya sila may reliyon, para yun ang gagawin nila na maglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Pangalawa, true religion, sa pamamagitan mo ng reliyon, they can please God. Pwede nilang bigyan ng Al-Quran ang Diyos. Amen? Kaya ginagawa nilang lahat ng bagay. Lumalakas sila ng maluhod, nagpipilitensya, nagka-fasting ng ganitong karaming araw. Amen po ba? Para lang ay pakita nila how to please God through the religion. Pangatlo, through religion, they believe that is the way to reach God. Yun yung paniniwala nila na para makakutin na ang Diyos. Yung religion na yun. That's why many people, those who have religion, they can fight for their religion. We're the true religion. Bakit? Sapagkat ang mga religion po, nakafocus po siya on the word what. Sabi nga po natin, what? Sa religion po, ang nakafocus po ay what to do and what not to do. Kaya kung ang mga bagay na ginagawa po natin ay nakasentro sa mga bagay na gagawin, ano ba ang gagawin, ano ang dapat, yan po ay tinatawag na religion. That's why they change.
Kapag nakafocus mo, nakasentro ang isang reliyon sa salitang ano, pwedeng mabago. They can change it. Medyo i-modernize na natin. Amen. Ano ba ang, di ba? Kung tinignan po natin, dati, inuusin nila ang mga born-again Christian. Isa na ako dun eh. Amen po ba? Kapag narinig nila na, alive forevermore, nagpapalakapan. Amen, buhay. Amen po ba? This is the day. Yan na naman yung mga this is the day. Amen? Other religion, because they saw, maganda na tayo na. Maganda yung ginagawa nila. Ano ginawa nila? They copy it. Tama? They change. Yung inaawit natin sa simbahan, inaawit natin sa pag-worship, inaawit natin sa pag-worship. Yung sinasabihan nila na dahil ng mga bayan na nagpapalakpakan, ngayon nagpapalakpakan na rin sila. They change it. Naiintindihan niyo po ako? Nabago! Bakit? Because they only believe in religion. Walang pundasyon. Amen? Tandaan na natin, lahat ng bagay pwede i-renovate. Hallelujah. We can renovate i-renovate mo yung renovate mo yung kwarto, renovate mo yung kitchen. Amen po ba? Pero, ang sinasabi ko, renovation, hindi po pagtatayo. Okay? Maliban na isang bahay ay itatayo, mga minamahal ko, pwede mo i-renovate lahat. Pero kapag nagre-renovate ka ng bahay, isa na ang hindi mo pwedeng palitan. What? That is foundation. Lalo na kung ikaw ay may 26 square meter na, may pundasyon na yan, tinayo mo na yan, kaya renovate ka na lang ng renovate, dagdag dito, dagdag to, tabi to ba? Pero ang foundation, hindi mo na pwedeng bago. Religion do not have any foundation. That's why they are subject for changes. Para sa technology, nababago. Amin po ba? Habang lumilipas ang araw, lumilipas ang panahon, lumilipas ang mga taon, nalabago. Why? Because they're asking for the word, ano? Ano ang pwede natin itagdag? Ano ang pwede natin gawin? Ano ang dapat? Why Christianism is very important? Kung ang religion po focus on the word, the question, what? Sabihin po natin, ang Christianism, saan nakasentro? Kayo mga Kristiyano, lahat ng Kristiyano mga po sabi mo namin, saan kayo nakasentro? Kung ang religion ay nakasentro sa what? Ang Christianism, saan nakasentro? Kailangan natin palagingin yung ating pananampalataya. Because in Christianism center for the word, who? Sino? Sino ang sinasamba natin? Sino ang pinaglilingkuran natin? Sino ang binigyan natin na nandun? Hallelujah. Kaya sabi ko, that is really the difference between religion and Christianism. It's about who and not what. Na yung pananampalataya po natin mag-umpisa kay Jesus Cristo at magtatapos din kay Jesus Cristo. Kaya pala, itinaliwanag mismo niya po sa Pablo. Amen po. Sa Colossus, kasi kapag binasa natin ang Colossus, amen po, na sila ng mananampalataya kay Kristo na bago, habang tumatagal sila, sinasabihan sila niya, hindi ako sa Pablo, na bakit tumatali sa dati ninyong marumuhay? Mababago sila. Kaya, yung talata na binasa natin, Paul explained to them, who is Christ? He is the image of the unseen God. Diba? From there, makikita
sama at pinaglilingkuran natin sa church. Amen? That's why, if you will be asked, kung tatanungin ko kayo, bakit kayo nasa church? Only for Christ. Amen? Kahit sino dapat kayo sa atin dito, bakit ka nandun sa church na yan? Because of Christ. Not because of anybody, because of Christ. Makita ko yung pamagilan ko na babago. Hindi ako matitinag. Why? I'm here because of Christ. Naintindihan mo? Kaya nagano na naman yung mga paliwanag ni Apostol Pablo that everyone can be made in the true faith sa tunay na pananampalataya. Na tayong lahat, sabi niya dito, nilalang tayong lahat para sa Kanya. Sa kalangitan man, sa kalupaan man. Amen po ba? Sabi niya, lahat ng bagay nakikita man o hindi nakikita, lahat ay pawang nilikha para sa Kanya. Sinita niya yun? Christ. That's why we will understand that church, this church, is for Christ. Amen? We belong to Christ. Lahat po tayo kabilang kay Kristo. Yun yung dinahangad. Amen. Yun yung dinanasan ni Apostol Pablo. Amen. That if you are already in the church, kung ikaw ay isang mananampalatay na, kung tayo mananampalatay na, we should not be changed. The center, ang pagiging sentro ng pananampalataya natin ay laging nakatuon kay Kristo. Church cannot be subject to any changes. Amen po ba? Hindi po natin pwedeng baguhin yung katotohanan. Sabi nga sa unang Korinto, Kabanata 11, 3 in effect. Amen po ba? Hindi na tayo pwedeng maglagay pa ng ibang pundasyon, kundi yung nailagay na pundasyon ang dapat manatili sa church, and that is Christ. Amen? Philippine Holy Church, already 22 years. 22 anos. Pero kahit hindi maging 32, 42, 52, amen po ba? There's only one foundation that we have in our church, and that is Christ. Amen? Kaya tayo, mga binatang ng mga kapamiran, huwag natin hayaan na mabago tayo ng sitwasyon. Amen? Marami yung tinitignan, yung dami, yung itsura, yung hindi po. Tandaan mo natin, tumandaman tayo. Sabi nga kanina kinumpere nila tao na bata at saka matanda. Amen? Kahit po yung mga dalaga rito, amen, kayo po mga bata ng mga dalaga, ngayon, naghahanap pa kayo, guwapo, pogi, gusto nyo, sana maging boyfriend ko. Okay? Pinata naman, sana maging girlfriend ko, maganda. Amen. Pag bata kayo, teenager, bata, amen. Ganyan, guwapo, nakakita lang yan maganda, nakakita lang yan ng guwapo. Kinigilig na kayo. Pag umiidad na po kayo ng 25, papuntang 30, Lord, mahabot ka naman sa akin. Kahit sino na, Lord. Kahit hindi nagwapo mo. Amen. Basta, kung bibigyan mo ako, bigyan mo na ako ngayon. Habang tumatanda, hindi na mapili. Amen? Amen? Hallelujah! Kaya, naniniwala ako na kapag matanda na tayo sa pananampalataya, hindi na tayo mapili. We should grow. Amen? Kasi meron na tayong tinatawag na foundation. Kapag si Kristo na ang fondasyon ng ating pananampalataya, hindi tayo mababago. Kaya di ba sabi sa 21, verse 21, balikan natin, at kayo ang nakaraang panahon ay nangihiwalay at makakaaway sa inyong pag-iisip na inyong magagawa masasama. Ito na yung dati natin yung dati natin pamumuhay, our old self, again, di ba? Pinapagitan naman yung lumang pagkatao natin. Hallelujah. Yung lumang pagkatao natin,
natin, when we have come, amen po ba, to the Lord, lahat tayo may evil minds. Actually, until now. Yung masama kaisipan, hindi naman talaga nalalas sa atin. Pero na po ba dito, hindi nagagalit? Amen. Hindi na po ba kayo nagagalit? Aaminin ko po sa inyo, kahit ako nagagalit pa rin ngayon. Which means, I have evil one in my life. Hallelujah. Bakit? Si Jesus Christ, inusig, sinaktan, dinala sa patayan, pero hindi kumikibo. Kaya ba natin? Kaya ba natin? Si Jesus Christ na nagturo, kapag sinampal ka sa kaliwa, ibigay niyo yung kanan. Sino ang gumawa na? Only Jesus Christ. Amen? Yung kanilang inuro sa atin kanina, na huwag mong dalihan na masama ang masama. Sino ang gumawa na? Only Jesus Christ. Pastor, hindi na po ako gumagante. Amen. Praise God. Hindi na tayo gumagante. Pero, sumasagot pa rin ang loob natin. Amen? Alam niyo po ba kapag sumasakit ang loob natin, pag-nakti rin yun. Kaya sabi ng salita ng Gasolina, overcome evil by good. Huwag mong gatihan ng masama, ang masama. Kung yung kapwa mo, gumawa ng masama sa iyo, gawan mo daw ng masama. Sabi na naman kanina, kung ang kaaway mo, naguguto, nasuli mo. Sabi ba? Nasuli? Hindi. Ang sabi ay, patayin. Hallelujah. Kung ang iyong kaaway ay nauhaw, patayin mo. Hallelujah. Ang hirap talaga. Amen? Kasi ang sabi dito sa salita ng Diyos, be below on that situation, evil mind. Sabi na natin, evil mind. Sabi mo sa kapatid mo, you have an evil mind. Huwag kayo magtampo sa kanya. Dahil totoo yun. Hallelujah. Maliban na si Kristo ang nabubuhay sa atin, hindi na natin nararamdaman yung kahit natin gawin ko dyan sa taong yan. Amen po ba? Pwede ko po ba kayo ito man? Sampalin mo nga yung katabi mo ng pinakamalakas. Amen? Pwede ko po ba yung kayo ikaw man ngayon? Sampalin mo yung katabi mo ng pinakamalakas. Tignan natin kung hindi ka natin. Sige, subukan mo. Subukan mo lang. Which means, be steadfast. Hallelujah. Kaya, yung hinahanap naman kayo sa atin, unless si Pablo, amin po ba, Apostle Paul understands that he has no conscience. Sa totoo lang, nung wala pa siya kay Kristo, wala siyang konsensya. Nung pinatay si Stephen, in Acts chapter 7, ito ba? Nung pinatay nila si Stephen, nasan si Pablo? Tagapantay siya ng mga damit ng mga taong pumatay kay Stephen. Wala siyang konsensya. Amen po ba? Bakit pumunta siya sa Damasco? Para kakain, ikulong ang lahat ng mga nananampalataya kay Kristo. He has no conscience. But then he did. Amen po ba? Kung siya po ay naging mananampalataya, kung siya po ay naging Kristo na, ano nangyari? Lahat ng pinaranasan sa mga tao, nararanasan niya na po. That's why he said, diba? Siya yung nagsabi sa atin. Kanina, sabi ko, Lord, ilang beses sinabi niya sa Colossus, sinabi niya sa Filipos, overcome evil by good. Overcome evil by good. Sabi ko, Lord, ganun na lamang yung pagkikipaglaban ni Apostol Pablo laban sa masama. Church, sa buhay ko na basa sa atin, the world belongs to the evil one. Ang salimutan, kabilang po yan sa evil one. Lahat. Kaya yan na-change, kaya yan nababago. Because they ano ba, sila po ay nabigyan sa masama. Amen. Huwag po kayo magtanong kanina about Facebook. Kasi ako may Facebook din naman ako. Amen. Ang sinasabi lang ay, iba, meron po kasi sa Facebook, on the way to restaurant, on the way to Hong Kong, on the way to Amen. Yun po yung tinasabing kayabangan. Kasi kailangan mo pang i-ano, dapat mo ba
tapos, i-display mo ba ano na i-display mo sa, amen po ba, sa Facebook mo, amen. Siguro, naging mayabang talaga tayo. Alam ko, ang tinuturo ni Facebook sa atin, kailangan talaga. Amen? Amen? Bago ka kumain, hindi ka magpe-pray. Amen. Papakita mo muna ang kinakain mo ngayon. My breakfast today. Amen. Hallelujah. Yung mga kapatiran natin, walang makain, pero ito, ang sarap-sarap ng kinakain mo. Mayabang. Amen? Hallelujah. Amen? Tapos papakita mo pa, tatanong mo lang ng konti, may sapatos na. Ang yabang, tungo, bago yung sapatos. Hallelujah? Nakikita mo yan, yung mga ewan ko, paano nila ginagawa yun, but nice shot. Amen, tatayin lang. Tapos meron yung sapatos. Amen? Yung t-shirt, ikagayin na, nasusot na. Amen? Very high-tech. Kaya sabihin lang sa katabi natin, sorry, naging mayabang ako. Amen? Lahat na mayabang, magsabi na namin. Lahat tayo. Amen. Pagiging na natin ng sorry, naging mayabang kami. Hallelujah! Mas maganda na inaamin. Kasi inintindi natin eh. But, go back to Jesus. Bumalik tayo kay Jesus Cristo. Amen po ba? Si Jesus Cristo, meron ba siya ipinagmayabang sa atin? Kahit kadali, wala siyang ipinagmalaki sa atin. If the church will be compromised to the world, kaya kung iglesia ko natin, ito kompromiso natin sa salita, ano mangyayari? There is no Christ at all in the church. Tandaan natin, Christianism will never be changed. There is only one foundation of the church, and that is Christ. Kaya yun yung pagpapaliwanag ng Apostol Pablo. Sino si Kristo? He's the image of the unseen God. Amen po ba? Lahat ng bagay na pinangalan, wala tayong ipagmamalaki. Ang sabi doon, lahat ng bagay ay pinagkatiwala kay Kristo. Pinagsama-sama ng lahat ng Diyos, lahat ng bagay ng Diyos para makiisa kay Kristo. And that is the church. At tayo din, we should not be compromised into the world, but we must compromise to the world. Church, alam mo na marami tayong concern about sa Pasko na to. Yung sinasabi ni Pastor kanina, but think about others than ourselves. Sabi nila, Pasko ay giving. Amen. Magbigay. At humahanga ako dun sa mga kapatiran ko natin na malayo ka lang, pinasabihan na nila ako, Pastor, gusto ko itong ibigay para sa mga kapatiran. Sabi ko, Lord, salamat kasi yung puso na ito mahirap. I will tell you, it is really very hard. When you give, kapag nagbibigay po kayo, alam ko, unless na talaga si Kristo nasa puso nyo, hindi nyo kaya mahirap ibigay yun. Pero pag nararamdaman nila yung pagbibigay, it means Christ lives in you. Kaya kailangan protektahan yung puso mo. At umahanga ako doon sa mga kapatid na sinasabi niya, Pastor, huwag mo sasabihin sa akin galing yan. Bakit? Nag-iingat siya sa kanyang puso. Hindi siya maging mapagmalaki. Church, wala tayong ipagmamalaki. Sabi nga nito sa Pablo, kung ako man ay magmamapuri, si Kristo ang aking ipagmamapuri. Kaya sa iglesia po natin, sa church po natin, we need to understand Christ. Amen po ba? We need Christ to be impact. Lahat ng pagdilingkod na ginagawa natin ngayon,
tatanggapin niya ng Diyos kung ito in-offer natin at ayaw kay Kristo. We need Christ to please our God. Hindi natin kailangan ng religion to please God. Only Christ. Kasi diba, ang sabi ng salita ng Diyos, siya'y una sa lahat ng bagay. At lahat ng mga bagay ay nakabubuhay dahil sa Kanya. At siya ang ulo ng katawan sa magtuwid bagay ng Iglesia at siya ang masimula, ang pangalan sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadahilan. Sapagkat, sabi sa 19, minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay mananahan sa Kanya. So, lahat po tayo, we are not religion. We are not religious people. Once na tayo ay lalapit sa Diyos, di ba sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ibig sabihin, pwede natin makita ng Diyos anytime because He is good. But, you need to come first to Christ. Kasi, ipinagkatiwala ng lahat kay Kristo. Amen? Kaya, kung nararamdaman natin na wala na tayo kay Kristo, lalapit tayo sa Diyos, hindi tatanggapin ng Diyos yun. Bakit? Kailangan nila tayo kumapit kay Kristo. Because that is already the perfect will of God. Everything was being done through Christ. Walang gagawin tayo na hindi tayo dadaan kay Kristo. Lahat ay dadaan kay Kristo. Amen. There is no other way. There is no other options. Mabago man ang lahat, hindi ito pwede mabago sa atin bilang mga mananampalataya. Hallelujah. Sabi nga natin, oh my soul, believe in Christ. 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 Amen. Sabi sa 17, life can be found only in Christ. Diba sabi sa 17, verse 17, at siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay yung mabubuhay dahil sa Kanya. So, kapag ang isang church, kapag ang isang nananampalataya wala kay Kristo, there's no life. Amen po ba? Because everything, life begins in Christ. Life is in Christ. Kaya, kahit kung may faith tayo, wala si Kristo sa buhay ng bawat sa atin. John chapter 1, verse 2 and 3. For He is life, and He is the life. And in that life is life. Church life is in Christ. Individually, we need to check whether we have life or not. Paano natin malalaman kung may buhay tayo? Kung tayo ay naging Kristo. Kung si Kristo ay nasa atin, then meron tayong buhay. If we are not in Christ, kung wala si Kristo sa buhay na sa atin, we don't have life. Kaya pala sabi ng Kanya sa Revelation chapter 3 verse 1, ipinalalagay nila na ikaw ay buhay, pero ang totoo, ikaw ay patay. The Church of Sardis. Diba? Pinalalagay nila na ikaw ay buhay, pero ang totoo, ikaw ay patay. That's why there are so many Christians now, they're not interested about Christ. They're not interested about the Word of God. Amen. Noong isang araw, ang sabi nung kay, hindi ko alam mo, Friday. No? May lumapit sa Starbucks, na kabataan, sumakay sila sa Starbucks kasi atin sila ng prayer meeting. Di ba, nasa driver seat na ako. Pero may lumapit din na kabataan. Ang sabi ng mga kabataan nasa loob, kasama ko rin. Alam niyo sabi ng bata na nasa labas, na kabataan sa hindi Sabi ko, Lord, nakakahawa siya. Hindi niya alam kung anong isinagay. Men always interested about world. Amen? Lahat po tayo interesado sa mundo. Anong bago, anong maganda, anong ganito. Pero bakit yung interest natin wala kay Kristo? That's why we need to check. Kailangan i-check natin yung sarili natin.
Ako ba interesado ka talaga kay Kristo? Basahin mo po mamaya pag umingin nyo about Colossians. Makikita niyo po doon kung ano yung naging pagbabago ng church ng Colossians. Bakit ganito ang sinasabi ni Pablo sa kanila? Pinaka-hindi-hindi ng kabataan yung tinanong sa kanya na, sasama ka ba sa prayer meeting? Sabi niya, hindi ako. Kaya, ingat tayo, mga minamahal ko. Amen. Baka busy tayo sa ibang mga bagay. Sabi nga kapag yung bagay ngayon hindi natin matanihan, may mga bagay na hindi natin kaya ipagpaliban, sana kanya din tayo sa Panginoon. Para pagdating sa gawain, pagdating sa para sa Panginoon sa Kristo, huwag natin hayaan. Because our life only in Christ. Baka masabihan tayo ng katulad sa service. Nag-aakala ka na ikaw ay buhay, pero ang totoo ikaw ay mahal. Church yan. Ang tinuturo na service, mananampalataya, hindi po yan ang believer, mananampalataya. Yung sinasabihan nila ng Panginoon na patay, church, ibig sabihin, Kristiyano. Tama? Hallelujah! Kaya kailangan may buhay tayo. Amen? Sabihin ka natin, oh my soul, receive life. 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 Kaya sabi ng salita ng Diyos, church, the head of the church is Christ. Pag sinabing the head of the church is Christ, we are all subject to Him. Amen? Lahat po ng kabilang sa iglesia, magsabi ng Amen. Kahit bata ka pa lang, kailangan nagpapasabit ka kay Kristo. Wala ka magagawa kundi magpasabit kay Kristo. Amen po ba? So sabihin niyo ba sa akin na hindi na ako kabilang ng iglesia, wala tayong magpamalaki sa Kanya. Kasi lahat ng bagay, believer man, subjected to Christ. Pero ang maganda na dito, we are part of the body of Christ. Kaya lahat tayo dapat magpasakop kay Kristo. We are no longer master of ourselves. Sino ang master natin? Christ. Christ is our master. Christ is our master. Sabi sa 23, sa last verse, basahin ko natin sabay-sabay, Colossians 1:23, kung tunay na kayo'y nagmamalagi sa pananampalataya, na nanababaon at natitibay, di nakilos na pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit na dito ako si Pablo ay ginawang Kristo. Check! I-check natin. Kung hindi tayo mananatili kay Kristo, sabihin niyo po ba, mamamalaki ba yung pananampalataya natin? Basta sabi ba natin na tayo ay nabaon? Sabi dito, nababaon at matibay. At pangatlo, sabi niya dito, di makilos sa pag-asa. Alam niyo po ba yung di makilos? Very, talagang walang galawan. Amen? Walang galawan. Hindi makilos. Kahit na humampas yung bagyo, kahit na, hindi makikilos. Kasi bakit? He knows Christ. You know Christ. Sino yung pinagtitinturan mo? Amen? Hindi tayo nakatuon sa what? Nakatuon tayo mo? Sino? Sa dinami-dami ng naranasan ni Pablo na pagsubok at sakit at hirap, alam niyo po, kung hindi niya nakilala si Kristo, tumiwalag na yun, tumiwalag na. Ang sakit eh. Ang hirap na naramdaman niya kaya, ikaw na kasi ng 39 strikes. Amen? Ikaw na dati batuhin, ikulong. Dahil kay Kristo, wala siya ginawang masama. Hindi ka ginawang kay Kristo. Sabihin mo, hindi ka susuko. Susuko ka. Tao ka lang. Amen? Pero nakakahanga si Pablo. Tayo, kaunti lang ang dago, kaunti lang ang hangin, umaayaw lang yung tayo. That's why it is more important for us to understand Christ. Hallelujah! Huwag tayo matinag. Sabihin na sa kapatid natin, huwag tayo matinag.
Amen. Be frozen. Amen po ba? Be frozen. Alam niyo yung frozen? Amen po ba? Nakakita mo po ba kayo ng frozen chicken? Yung frozen chicken, kapag inilagay mo sa rep, nakaganyan yung pakpak. Pag inilabas mo yun, nakaganyan pa rin. Amen? Hallelujah! Amen! Kaya, kung ipinasok ka dito ng Panginoon ngayon, bilang mga mananampalataya, kailangan darating ng Panginoon, mananampalataya ka pa rin. Hindi ka matigilos. Amen? Sabi mo mga sa katabi mo, huwag kang gagalaw sa iyong pananampalataya. Kahit na anong mangyari, go on! Tuloy! Hallelujah! Amen ko ba? Check natin lagi. Sabi pa ako kay Kristo. Amen ko ba? Baka nandito lang ako, napipilitan lang ako. Baka nandito ako, pero isipan ko, wala rito. Kapag tinawag ako ng mga klase ko, sabi ko, hindi pa kailangan mo, hello, nasa na kayo? Nandito na ako, mapunta na ako. It's good, okay, classmate mo yan eh. Tumawag siya, no? Amen. Yung leader ng youth, may gawain tayo ngayon. Ay, session na kayo. Busy ako. Marami akong gagawin ngayon. Amen. Hallelujah. Amen. Tumawag yung kaibigan ko. Punta ka dito. Meron tayong kasiyahan. Oh, maraming pagkain. O sandali, magpipis lang ako. Hindi na ako naliligo. Tumawag ng kapatid. Oh, sister, hindi ko ba alam na maglilinis tayo ngayon? Ay, pasensya na kayo, masakit ang likod ko. Oo, sumang po yung scoliosis ko eh. Amen. Pag sa kaki walang scoliosis, amen, masakit. Pero sa pool, sa ibang bagay, sakit tayo. Sa ibang bagay, nagpapadali tayo. Sana dito nagpapadali natin pagdating sa church, pagdating sa Panginoon, pagdating sa pamilya. Nakikinig po ba tayong lahat? O tinamaan tayong lahat? Nakikinig o mas malaking tinamaan? Colosas. Ito ang nangyayari sa Colosas. Wala na silang kasabihan kay Kristo. Pero sinabi ni Kristo sa kanila, Christ is the image of the invisible God. When we see Christ, we serve God. Hallelujah. Kaya, kailangan naramdaman natin, okay, yun na sinabi ng salita ng Diyos sa akin. Amen. Really, my priority is this one. Hallelujah. Ano ang priority natin? Kung ang priority natin sa Kristo, praise the Lord. Amen. Hallelujah. May contribution tayo, pare. Amen. Mag-contribution tayo. Happy daw eh. Kaya kailangan natin mag-contribute. Magkano mag-contribute? 1,000 mo. 1,000 lang tayo. Bibigay din ng 1,000. Hallelujah. Sabi ni Pastor, may contribution po tayo sa church. Kasi po ganito ganyan. Kaya Pastor, gipit na gipit ako mo. Alam niyo po, kung todo natin tinasabing gipit tayo walang pera, lalo kang gigipitin at lalo kang mawawala ng pera. Pag sa Panginoon wala kang pera, pag sa gawain wala kang pera, pero lumalabas ang pera mo pag sa galaan. Nakapost ka pa sa Facebook, kasaway. Hallelujah! Masakit pero totoo. Hallelujah! Amen. Kaya sabi ko, i-priority natin si Lord. Hallelujah! Hindi pa ako makikinig sa inyo. Pero, kung meron lang po tayo natatabi, unahin natin si Lord. Mag-ipon tayo ng kayamanan para sa Kanya. Amen. Hallelujah. Parang wala na tao. Parang pauwi na kayo. Sana makasa si Pastor, uwi na tayo. Hallelujah. Alam niyo po ba naalis pa kami ngayong araw na to? Kaya kahit hanggang mamaya ako dito. Amen. Kung pagkatapos namin, tsaka na kami alis. Hallelujah. Kung busy kayo, busy rin kami. Pero hayaan natin maging busy muna tayo sa Kanya.
Because the church is for Christ. Amen? We are for Christ. Tayong lahat ay para kay Kristo. Lahat nga po tayo tumayo sa oras na ito. I want you to feel that you are for Christ. Ang gusto ko pong maramdaman ninyo ngayon, ako ay para kay Kristo. Nandito ako para kay Kristo. Naglilingkod ako para kay Kristo. At lahat ay gagawin ko para kay Kristo. Kahit na nanginig niya sa akin, even my life, diba? Jesus Christ did not spare His life for us. Hindi niya pinagdamot yung buhay niya, hindi niya pinagdamot sa atin. Because we need salvation, He gives His life. Hindi siya nagmadamot. Amen? Ang sabi sa 1 Peter, even His stripes, lahat ng kanyang masugat para sa atin. Tinanggap niya lahat ng sugat para sa iyong kagalingan. Hindi lang siya namatay para sa iyong kaligtasan. But He also died and wounded for your healing. Kaya, check mo natin yung sarili natin. Nandito tayo sa church ngayon. Totoo. Sinasabi natin Kristiyano tayo. Mananampalataya tayo. Pero i-check natin yung puso natin. Nananabig ba talaga ako kay Kristo ngayon? Nananabig ba talaga akong maglingkod kay Kristo ngayon at gawin yung puntos ni Kristo sa akin? O nawala na? Kung wala na, may pag-asa pa tayo ibalik. Kung wala pa tayo umpisahan, mag-umpisa na ulit tayo. Hallelujah. Do not change like the world. Do not change like technologies. Ano ito ba? Pwede sila mabago. Lahat na mabago. Pero kailangan hindi ka nababago kay Kristo. Amen? Kung nananampalataya ka ngayon, hayaan mo manatili kang nananampalataya hanggang sa muling pagpalitan ng Panginoon Jesus. Sabihin nga po natin, I am for Christ. I am for Christ. Hallelujah. We worship your name. Habang nakapikita natin mga mata ngayon, let's open our hearts and our minds. Heavens declare your glory, the nations bow before you, and in this place, let your grace arise, the Philippines is for us. Sa Tagalog po, kalangin
Diyos. Kung sumasabay kami sa pagbabago ng mundo, kung sumasabay kami sa pagbabago ng teknolohiya, samantalang ang pag-ibig mo ay nababago sa amin. Nawalawan yung kasahingan namin naman, nakatilingkod, pananampalataya, but now restore everything more in our lives. Ang gusto namin kayo, Diyos, ikatulad ang nangyari kay Pablo, nangyari sa iyo, Panginoon Diyos, nangyari sa mga naunang nanampalataya sa amin, na kahit na mangyari, hindi kami matulingan. At hindi mahayaan pa ng Diyos na mawala ang sentro namin sa iyo, Panginoon. Our church is not perfect. Marami kami flaws. Marami kami kahinaan. Marami kami pagkakamali. Pero hayaan mo, Diyos, na hindi kami na manatili sa pananampalataya o kalingkod sa kanila nito sa kanila ikaw, Panginoon, at pundasyon ng aming iglesia. Ikaw ang kailangan namin. Mula bata hanggang sa pinakamatanda, tulungan mo kami na maigawa, may sa katuparan at ang ating kalooban sa ating mga buhay. Gagawin namin ang lahat, alang-alang sa iyong pangalan. Father God, nakatayo kami sa iyong harapan ngayon. Hayaan mo, Ama, na lahat na nabago, kung nabago yung sentro namin, kung nabago yung pagdalikod namin, kung nabago yung pananampalataya namin, i-restore mo ulit yung dati. I-restore mo ito at pataguin pa yung Diyos. Tumangalo kami maglingkod at gawin ang matulong sa amin. Salamat po, ingatan mo ang kapatid ko, Panginoon. Hayaan mo na lahat ang kanyang gagawin ay mag-iwanan mo tayo. At ikaw lamang po, Diyos, sa may sa buhay ng amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan natin ang pinakamalakas sa malakas sa ating Diyos sa buhay. Let's give our offerings to the Lord. Our special offering. Kine-request ko yung mga may karamdaman po ngayon, lahat po na may sakit, lahat po na may mga nararanasan ng pagsusukan. Can I ask all the workers to stand, please? Lahat po ng mga nagawa, tumayo po dito sa harapan. Lahat po na gusto ng pagkanalangin. Ano ba yung gusto ng ipanalangin? Please come forward bago po tayo mag-end sa ating worship service. Lapit po kayo dito. All the workers, please. Sige po, kapilahin mo natin ang gusto magpapanalangin. So po, Sarah, mga gusto nyo magpapanalangin. Yan po. Amen. So please. Huwag po kayo, kung hindi po kayo worker, huwag po kayo sasama sa mga worker, ha? Yung gusto magpapanalangin, gawin mo sa okay po, yan. Yan po. Yan. Sige po. Kulang pa po yung worker natin. Sige po. Okay po. Meron pa po doon. Sabihin niyo po sa worker kung ano yung gusto nyo papanalangin. Meron pa po dito worker. Kailangan po ng worker. Hallelujah. Okay.
Wala na mga worker dyan. Dito, dalawa na po, tatlo. Amen. Sige po, panagamit po natin yung mga kapatiran po natin ngayon. Gusto sa lahat ng mga panalangin sa umagang ito. Dalangin po namin matugunan ang lahat ng mga panalangin pinasa sa Diyos. Hallelujah. Next week, po ay magagamit po tayo ng ating special offering for gift giving. May ibang naging plano po for about gift giving. Kaya po next week, lahat ng special offering po natin. Kung gusto niyo pong magbigay ng regalo, everything will be cancelled. Lahat po naka-cancel. Para po sa kapayapaan ng puso natin, sa kapayapaan ng isipan po natin, let us celebrate this season with love in our hearts. May pag-ibig sa ating mga puso. Don't worry po, meron nakalaan ang Panginoon sa buhay ng Diyos sa atin. But next week, tayo po ay magagawa ng ating special offering for gift giving para po sa mga kapatiran po natin na nangangailangan. Also for Cambodia, na gusto rin po natin silang bigyan ng mga regalo this season. And we will announce the further plans po natin for the rest of the year. Pasensya na po kayo sa pagka since last Friday ay nabago po yung plano. Naiintindihan ko naman para sa kapakanan ng Panginoon, para sa kalooban ng Diyos ay tayo naman po ako kung dapat mangyari. Kaya sana magbigyan niyo rin po ako sa naging plano na ito. And I hope na yung heart natin maging bukas tayo sa pamibigay para sa gawain ng pagbibigay sa mga nangangailangan lalo na po sa Cambodia. Hallelujah! So God bless you all. Let us all stand for the Lord's Prayer. Ipag-pray po this week, ipag-pray po yung magiging seminar ng mga pastors natin and workers sa halaman for 3 days. Nawa ay maging successful. Hallelujah. Lord's Prayer, Ama namin na sa langit, sa kainawa ang pangalan mo,
Ikaw nawa ang maghayag sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless all.